Hi! Hello! Isang magandang gabi, umaga, tanghali sa inyong lahat. Anumang oras na kayo'y inaabot ng panonood ng bidyong ito, nandito na naman tayo sa aking programa na hindi ninyo programa. Ang tandaan mo, ito. Tandaan natin, ito. Brad, ano na naman ba ang aming tatandaan sa programa mo na hindi namin programa? Ito ang ating tatandaan. Maging mabuti din naman tayo sa ating kapwa. Bakit naman ito ang ating pag-aaralan at pagninilayan? Sapagkat ito ang ebanghelyo na babasahin sa araw ng linggong paparating. Sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanatang 10, ang talata ay 17 hanggang 30 at ito ay tumutukoy sa isang lalaking mayaman na nagtanong sa Panginoon kung paano magkaroon ng buhay na walang hanggan. At lahat naman tayo ay minimithi natin na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Subalit, sa ating pagbasa, ang lalaki ay napakamayaman, ngunit sa kabila ng kanyang yaman, hindi niya magawang sundin kung ano ang ipinag-uutos sa kanya ng Panginoon. At sana nawa tayong lahat ay masunod natin at magawa natin ang mga bagay na iniuutos ng ating Panginoon. Pero unang dapat nating tandaan bago tayo magpasimula, ang pagiging mayaman ng isang tao ay gusto ng Diyos. Ngunit, hindi naman gusto ng Diyos nang dahil sa pagiging mayaman o nang dahil sa ating kayamanan, ay ito ang maging dahilan na hindi tayo makapasok at makarating sa buhay na walang hanggan. At bago tayo humaba sa ating introduction, tayo ngayon ay magbabasa ng ating ebanghelyo sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanatang 10, ang talatay 17 hanggang 30. Nang siya'y papaalis na, may isang lalaking patakbong lumapit kay Jesus. Lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan?" Verse 18, sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Alam mo ang mga utos ng Diyos, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan, huwag kang mandaraya, igalang mo ang iyong ama at ina." Verse 20, sumagot ang lalaki, "Guro, mula pa sa aking pagkabata, ay tinupad ko na ang lahat ng mga iyan." Magiliw siyang tiningnan ni Jesus at sinabi, "May isang bagay pa na dapat mong gawin. Ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ipamigay mo sa mahihirap, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod ka sa akin." Nang marinig ito ng lalaki, siya'y nanlumo at nalungkot at malungkot na umalis sapagkat siya'y lubhang napakayaman. Tiningnan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa mga alagad, "Tunay ngang napakahirap para sa mayayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Mga anak, talagang napakahirap para sa mga mayayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Mas madali pang dumaan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos." Lalong nagtaka ang mga alagad kaya't nagtanong sila, "Kung gayon, sino pa kaya ang maliligtas?" Tinignan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Hindi ito kayang gawin ng tao. Ngunit hindi ito imposible sa Diyos sapagkat ang lahat ng bagay ay kayang gawin ng Diyos." At nagsalita si Pedro, "Tingnan po ninyo, iniwan na namin ang lahat at kami sumunod sa inyo." Sumagot si Jesus, "Tandaan ninyo, ang sinumang nag-iwan ng kanyang tahanan o mga kapatid
mga magulang, mga anak, mga lupain, dahil sa akin at sa magandang balita, ay tatanggap sa buhay na ito ng 100 ulit pa ng mga iyon. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak at mga lupain. Ngunit may kalakip na pag-uusig at sa panahong darating, magtatamo siya ng buhay na walang hanggan. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng mabuting balita. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tandaan natin, hindi po masama ang maging mayaman. Kalooban ng Diyos na ang tao ay maging mayaman. Ang mga lingkod niya sa lumang tipan ay pinagyaman niya sa panahon ni Abraham, at lahat ng mga sumunod na naglingkod sa kanya, ang mga hukom, ang mga naging hari ng mga panahon na yon ay pinasagana ng Diyos. Ang kasukatan o ang pagsukat ng kayamanan ng panahon na yon ay sa dami ng kanyang lupain, sa dami ng kanyang ari-arian o pagmamay-ari, sa dami ng kanyang mga alagang mga hayupan. Doon nasusukat ang pagiging mayaman ng panahon na yon. Sa panahon natin ngayon, iba na ang panukat ng pagiging mayaman ng isang tao. Maraming ari-arian, maraming sasakyan, maraming bahay, malaki ang kita ng kanyang negosyo, malaki ang kanyang pera sa bangko, at marami siyang pinag-iipunan ng kanyang pera ng iba't ibang bangko. Sabi natin kanina, hindi masama ang maging mayaman. Ang masama lamang ay kung ang ating kayamanan ang siyang maglalayo sa ating Diyos at sa ating kapwa. Kaya nga nang lumapit ang lalaki sa ating pagbasa, ano ang kanyang tanong? Mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Ano yung ating dapat natandaan sa ating pag-uusapan ngayon? Maging mabuti din naman tayo sa ating kapwa. Bakit doon tayo kumuha ng title sa ating pag-aaral at pagnilay nito? Nung ang lalaki ay gustong makamtan ang buhay na walang hanggan, ang address niya at pagkatawag niya kay Jesus ay mabuting guro. Ngunit ang Panginoong Hesus ay itinuwid ang lalaki, at ano ang sagot niya? Sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang. So itinutuwid ng Panginoong Hesus ang lalaking ito na walang ibang matuwid kundi ang Diyos. Sa English ay good. Diba? Palagi nating napapakinggan, madalas nating naririnig sa mga awitin at pagpapasigaw sa atin ng mga mangangaral, ng mga pari, pastor, preacher, evangelist. God is good. Ano ang sigaw ng mga tao? All the time. Sisigaw naman ang preacher, pastor, pari, evangelist. All the time. Ang sagot ng tao, God is good. Mabuti ang Diyos. Ano ang sabi ng Panginoon? Sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Una na dapat nating tandaan sa ating refleksyon, sa ating pagninilay, na may pamagat, maging mabuti din naman tayo sa ating kapwa. Una na dapat nating tandaan, mabuti ang Diyos na nasa langit. Ano yon? Ang una na dapat nating tandaan, mabuti ang Diyos na nasa langit. Napakabuti ng ating Diyos na nasa langit. Ang isang palatandaan ng kanyang pagiging mabuti sa atin, sabi ng Biblia, pinapapatak niya ang ulan. Kanino? Sa mga makasalanan at sa mga mabubuting tao. Pinasisikat niya ang araw sa masasamang tao at sa mabubuting tao. So mabuti ang Diyos sapagkat pantay ang kanyang pagtrato at pagtingin sa taong kanyang nilikha. Ano bang sinasabi ng Biblia sa pagiging mabuti ng Diyos? Ang Biblia dinidescribe ang salitang mabuti. Ang kahulugan nito ay banal, holy. Ang isang kahulugan ng good, ng mabuti ay banal. Ang ikalawa ay dalisay or pure.
At ang isa pang kahulugan nito ay righteousness or ang pagiging matuwid. So ang Diyos ay banal, siya ay dalisay, siya ay matuwid. So na God is good all the time. Napakabuti ng ating Diyos at yan ang ating dapat paniwalaan. Yan ang ating dapat sampalatayanan. Napakabuti ng Diyos sa ating buhay. Gumagawa siya at gumagalaw siya sa mga pamamaraang hindi natin nauunawaan, hindi natin naiintindihan. Na minsan parang mayroon tayong tanong, bakit, paano, ano bang ibig sabihin ng Diyos? Ang kailangan natin, magpaubaya tayo sa Kanya upang maranasan natin ang Kanyang kabutihan. Tatandaan po natin, magkaiba po ang salitang mabuti at mabait. Ano naman ang ipinagkaiba ng mabuti at mabait? Tatandaan po natin, ang Diyos ay hindi lamang mabait. Sapagkat kung ang Diyos ay tinatawag at tinataguri ang mabait lamang, nako, marami nang hindi magaganda na nangyayari sa ating buhay. Minsan ako po ay nasa Bataan, maraming reklamo, maraming sumbong sa music ministry. So yung mga sumbong at mga reklamo, mga puna, pansin sa kanila ay talagang nakakarating na kung saan-saan. Kaya ang akin pong ginawa, sila'y hinarap at kinausap para naman hindi maapektuhan ang takbo ng isang probinsya. At ang sabi ko sa kanila, mga kapatid, ang Diyos ay mabuti. Sabi ko sa kanila, ang Diyos ay hindi lang mabait. Sabi ko, magkaiba ang salitang mabuti ang Diyos at mabait ang Diyos. Ang sabi ko sa kanila, hindi mabait ang Diyos, kundi mabuti ang Diyos. In-explain ko sa kanila kung ano ipinagkaiba ng salitang ito, ang mabuti ang Diyos at mabait ang Diyos. Ang isang namumuno sa isang institusyon, sa isang organisasyon, sa isang opisina, o sa isang ministry, kapag ang pinuno ay mabait lamang, hindi tatakbo ng mahusay at maayos ang isang kanyang pinamumunuan. Ang magulang din, hindi pwedeng mabait lamang, sapagkat kung siya'y mabait lamang, lalaki na may problema sa kanyang mga anak. Lalaki ang kanyang anak na matitigas ang ulo. Kaya ano ang kailangan? Ang pagiging mabuti. Bakit? Ang mabuti ay gumagantimpala sa mga taong nasasakupan niya kapag maganda ang ginagawa. Ang taong mabuti ay nagpaparusa o nagdidisiplina kapag ang kanyang nasasakupan naman ay gumagawa ng hindi tama o lumalagbag sa batas na kanyang pinaiiral o batas na umiiral sa grupo o samahan, sa institusyon, sa kumpanya or organisasyon or sa ministry. Kailangan ang isang namumuno ay hindi lang mabait kundi mabuti ang kanyang pamumuno. At yan yung karakter at katangian ng Diyos. Ang Diyos ay hindi mabait lamang. Siya ay mabuting Diyos. Kaya ang address sa Kanya ay God is good all the time. Magkaiba ang pagiging mabuti. Kaya nung sila'y aking kausapin, ano ba ang gusto ninyo? Maging mabait ako sa inyo o maging mabuti ako sa inyo kasama ng council? So mas pinili nila yung maging mabuti. Dahil yun ang pinili nila, so unti-unti, isa-isa, lahat sila ay nabigyan ng disciplinary action ng council kasama na ako. Sapagkat noong mga panahon na yon, ang administration ay hindi lang sa preacher na naka-assign, sa disciple na naka-assign, kundi kasama nila ang mga council sa bawat area ng pagmimisyon. Kaya dumidisiplina at dinidisiplina sila. So hindi sila nagkaroon ng sama ng loob sapagkat sa pasimula pa lamang ay ipinaunawa ko na sa kanila, ano ba ang gusto ninyo na pakikitungo namin sa inyo? Maging mabait kami sa inyo o maging mabuti kami sa inyo? Ang Diyos din ganon. Kapag ang isang tao na kanyang tinawag, na kanyang mga lingkod at naglingkod sa kanya ay gumagawa ng kabutihan at tama sa kanya, ginagantimpalaan niya. Ngunit kapag ang kanyang tinawag ay lumalabag, sumusuway, lumalayo sa kanya, anong ginagawa ng Diyos? Dinidisiplina.
pinaparusahan ng Diyos para ang mga taong ito ay muling magbalik loob sa Diyos. Kaya ang una na dapat nating tandaan, napakabuti ang Diyos na nasa langit. Mabuti ang Diyos natin na nasa langit. So hindi lang siya mabait, kundi siya'y mabuti, at dahil sa kanyang pagiging mabuti na Diyos, yung kabaitan niya ay lumalaganap at nararanasan na i-experience ng mga taong may ugnayan at tamang relasyon sa kanya. Ulitin natin, mabuti ang Diyos sapagkat pinasisikat ng Diyos ang araw sa masama at mabuti. Pinapapatak niya ang ulan sa masama at mabuti. Hindi siya nagtatangi. Pangalawa na dapat nating tandaan, ano yung una? Mabuti ang Diyos na nasa langit. Ikalawa ay maging mabuti din naman tayo sa ating kapwa. Ano yung nais na makamtan ng lalaking lumapit sa Panginoon? Buhay na walang hanggan. Nung siya'y lumapit sa Panginoon, alam ng marami, alam ng mga taong naroon na siya'y ubod ng yaman. Ano ang sabi sa verse 18? Sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Verse 19, alam mo ang mga utos ng Diyos, huwag kang papatay. Tingnan ninyo ha. Kaya binanggit at sinabi yun ng Panginoon, maaaring itong mayamang ito ay sumusunod sa mga batas at aral na pinaiiral nung panahon na yon. At inisa-isa yun ng Panginoon, at actually ang lahat ng yun ay nandoon sa 10 Commandments, sa 10 utos ng Diyos. Anong sabi sa verse 20? Sumagot ang lalaki, Guro, mula pa sa aking pagkabata ay tinupad ko na ang lahat ng mga iyan. Verse 21, magiliw siyang tiningnan ni Jesus at sinabi, may isang bagay pa na dapat mong gawin. Ano yung isang bagay na dapat bang gawin ng mayamang ito na sumusunod sa lahat ng mga kautusan na ipinaiiral ng mga panahon na yon? Ano yung isang bagay na yon na ipinagagawa ng Panginoon sa kanya? Ano ang sabi? Ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ipamigay mo sa mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit pagkatapos bumalik ka at sumunod ka sa akin. Kanina sa pasimula, sinasabi natin, hindi masama ang maging mayaman. Ngunit kung ang kayamanan naman natin ito ang nagiging dahilan kaya malayo ang ugnayan natin at relasyon natin sa ating kapwa at hindi mabuti ang ating pakikitungo sa ating kapwa dahil sa ating tinatangkilik na kayamanan, hindi natin nagagawa ang pagiging mabuti ng Diyos sapagkat ang ibig ng Diyos, ikalawa na atin pong pinag-uusapan ngayon na dapat nating tandaan, maging mabuti din naman tayo sa ating kapwa. Tatandaan po natin, lahat ng lumalapit kay Jesus ng mga panahon na yon, talastas ni Jesus ang kalooban ng tao. Talastas ni Jesus ang puso ng tao. Talastas ni Jesus ang pagkatao ng isang tao. Si Jesus ay mayroong gift of discernment. Kilala niya kung anong uri ng tao ang kanyang kaharap. Kaya nga nung may pumupuri-puri sa kanya, alam niya na ito ay inaalihan ng masamang espiritu. So talastas ng Panginoong Jesus na ang lalaking ito ay sobrang yaman, ngunit walang pakikitungong mabuti sa kanyang kapwa, hindi gumagawa ng kabutihan sa kanyang kapwa. Kaya isang pagsubok sa kanya yun ng Panginoon na ibenta yung lahat ng kanyang ari-arian at ipamigay, ipamahagi, mamigay siya sa mga dukha, mamigay siya sa mga mahihirap. Ano ang sabi ng verse 21? Magiliw siyang tiningnan ni Jesus at sinabi, may isang bagay pa na dapat mong gawin. Ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ipagpamigay mo sa mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Ano yung kanyang magiging kayamanan sa langit? Kapag ginawa niya yung iniuutos ng Panginoon, lahat ng kabutihan na ginawa niya sa taong ito, sa mga taong ito, sa mga mahihirap na ito, kapag yan ay sumaya at nagpasalamat, yun yung kanyang kayamanan sa langit. Yung mga kabutihan na kanyang gagawin pa isa-isa doon sa mga taong mahihirap noong mga panahon na yun. Pero ano ang ginawa ng lalaki? Siya ay umalis. Bakit? Sapagkat siya'y ubod ng yaman.
siya ay napakayaman, sabi po ng description ng Bible. Ang sabi ng verse 22, nang marinig ito ng lalaki, siya nanlumo at nalungkot at malungkot na umalis sapagkat siya'y lubhang napakayaman. Buriin mo nga naman, naandun ka sa comfort zone mo. Nandoon ka sa maginhawang buhay, magandang buhay, maraming pagkain, maraming ari-arian, maraming mga katulong, maraming nagsiservisyo sa iyo. Pagkatapos ipagbibili mo ang iyong kayamanan at maghihirap ka sa isang iglap, siguro nang maisip niya yon, mukhang hindi ko kaya yon. Hindi ko yata magagawa yon. Kaya ano ang ginawa niya? Umalis siya. Bakit? Malaki ang kanyang panghihinayang. Kaya ano ang sabi ng verse 23? Tiningnan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa mga alagad, tunay ngang napakahirap para sa mayayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi po sinasabi ng Biblia na ang mga mayayaman ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang sabi ni Jesus, tunay ngang napakahirap para sa mga mayayaman ang makapasok sa kaharian ng langit, sa kaharian ng Diyos. Kaya sabi natin kanina, hindi masama ang maging mayaman. Kahit ikaw ang maging pinakamayaman sa mundong ito, hindi yan kasalanan, hindi yan masama sa Diyos. Ngunit ko ang kayamanang ito ang siyang nagiging dahilan para maging madamot ka, maging kuripot ka, hindi mapagbigay, hindi tumutulong sa kapwa, tumatanggi sa pangailangan ng kanyang kapwa, na kaya ka naman pinagyaman ng Diyos ay para maging daan ng pagpapala ng maraming tao. Ano ang sabi ni Pablo sa Korinto? Kaya tayo pinagyayaman, pinagpapala ay upang may maipagkawang gawa. Yun yung term na pwede nating sabihin sa lalaking ito na maaaring hindi niya yun ginagawa. Ang tumulong, ang kumupkop, ang lumingap, ang magbigay. Maaaring nakakakita siya ng mga taong nangangailangan pero deadma at hindi niya tinutulungan. Hindi niya inaabutan ng kahit barya o mumo sa pangailangan ng mga taong ito. Kaya ano ang ikalawa na dapat nating tandaan? Ano yung una na ating dapat tandaan? Mabuti ang Diyos na nasa langit at ang ibig ng Diyos kung paanong naging mabuti siya sa atin. Ikalawa na dapat nating tandaan, maging mabuti din naman tayo sa ating kapwa. Ano po yung ikalawa? Maging mabuti din naman tayo sa ating kapwa. Siguro ang inisip ng lalaki, talagang siya totoong maghihirap. Pero ang gustong sabihin ng Panginoon para sa kanya at para sa kanila, mayroong tunay na kayamanan na ang dulot nito ay kaligayahan, kapayapaan, katiwasayan. Ito yung buhay na walang hanggan. Si Jesus man ay naging mabuti. Sa ano? Sa kanino at sa paanong paraan? Nang si Jesus ay pumasok sa Jericho, mayroong doong nagngangalang Sakeo, di ba? Na ang Sakeyong ito ay gumawa ng lahat ng paraan para mapansin ng Panginoon. Pagdating ng Panginoon na dumaan doon sa puno na kung saan nandoon siya umakyat para mapansin, anong sabi ng Panginoon sa kanya? Sakeo, bumaba ka kaagad yan. Tutuloy ako sa bahay mo. At ano ang sabi ng Sakeyong ito nang ma-encounter niya ang Panginoon? Sabi niya, Panginoon, kung meron man akong nadayang sino man, mga nalamangan ko, mga dinaya ko, ay ibabalik ko ng 4 na ibayo. Tingnan ninyo, 4 times na ibabalik niya at ang kalahati ng aking kayamanan ay ipamimigay ko sa mga dukha. Sabi ng mga Bible scholar, kapag ginawa ito ni Sakeo, na binayaran niya ang lahat ng mga dinaya niya, mauubos ang kanyang ari-arian. Maibebenta niya ang kanyang mga arian, ang kanyang kayamanan. At kapag yung kalahati pa ng kanyang kayamanan ipinamigay sa dukha, ay tuloy na siyang maghihirap. Pero ang tanong, bakit kayang maghirap ni Sakeo kontra dun sa lalaki na ating pinagninilayan? Sa gospel na ating binasa, bakit parang magkakontra sila? Bakit kaya niyang maghirap? Bakit kaya niyang mawala ang lahat ng nasa kanyang tinatama sa tinatangkilik na ang lahat ng yun ay kanyang napala, kanyang nakuha sa pamagitan ng mga pandaraya sapagkat siya'y tagapangolekta ng buwis. Ang laki ng kanyang komisyon. Kumikita na siya sa gobyernong kanyang pinagtatrabahuhan, kumikita pa siya sa mga mamamayan na kanyang sinisingalan ng buwis. Pero
sa kabila ng lahat ng yun, kaya niyang mawala. Bakit? Sapagkat hindi niya totoong natuklasan, hindi niya totoong naranasan ang tunay na kaligayahan at kapayapaan doon sa kanyang kayamanang tinatangkilik. Kaya nang sabihin niya ito kay Jesus, ano ang sabi ng Panginoon sa lalaking ito? Dumating din ang kaligtasan sa sambahayang ito sapagkat ang taong ito'y lipi rin ni Abraham. Kailan dumating ang tunay na kaligayahan kay Sakeo? Nang si Jesus ay tanggapin niya at papasukin niya sa kanyang bahay at tanggapin niya sa kanyang buhay ang Panginoong Hesus. Kaya ang tunay palang kayamanan, ang tunay na kaligayahan at kapayapaan ng tao na gusto niyang maranasan ay ang makasama si Jesus sa ating buhay. Katulad ni Sakeo, nang makasama ang Panginoong Hesus, dumating ang tunay na kaligayahan sa kanya na hindi na ibigay ng laki ng kanyang kayamanan. Kaya ang tunay na kaligayahan, ang tunay na kasiyahan ay ang Panginoong Hesus na tatanggapin natin sa ating buhay. Kaya ano ang ikalawa? Maging mabuti din naman tayo sa ating kapwa. Hindi man tayo gantihan ng kabutihan ng ating kapwa, nakatitiyak tayo ang Diyos ang gaganti ng kabutihan sa atin, sapagkat ano ang unang dapat nating tandaan? Mabuti ang Diyos na nasa langit, napakabuti ng ating Diyos na nasa langit. At ang ikatlong punto sa dapat nating tandaan sa oras na ito, sa ating pagninilay na ito, sa refleksyon na ito, may tiyak na gantimpala ang pagsunod kay Jesus. Ano ang sabi ng mga alagad sa verse 29? Sumagot si Jesus, tandaan ninyo ang sino mang nag-iwan ng kanyang tahanan o mga kapatid, mga magulang, mga anak, mga lupain dahil sa akin at sa magandang balita, ay tatanggap sa buhay na ito ng 100 ulit pa ng mga iyon, mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupain. Ngunit may kalakip na pag-uusig at sa panahong darating, magtatamo siya ng buhay na walang hanggan. Bakit tayo pumasok sa tagpong ito sa verse 29? Sapagkat pagkatapos umalis ng lalaki, ang sabi ng Panginoon, napakahirap na makapasok ng mga mayayaman sa paghahari sa kaharian ng Diyos. Sabi niya, mas mabuti pa ang kamelyo ay makakapasok sa butas ng karayom kaysa sa mga mayayaman. Anong sabi? Mabuti pa daw ang kamelyo makakapasok sa butas ng karayom. Nakakita na ba kayo ng karayom? Ano ba itsura ng karayom? Hindi po yung karayom na ating nakita at itsura ng karayom na ating nakita. Hindi yung karayom na pangtahi ang ibig pong tukuyin ng ating Panginoon. Yung eye of the needle na yon, ito po yung pintuan na malaki sa templo o sa lungsod, napakalaking gate mayroon ang isang lungsod. Kapag mga karwahe, mga kasundaluhan ang dadaan, binubuksan lahat yon. Ngunit kapag tao lamang ang papasok at lalabas sa pinakapinto ng lungsod, hindi yung buong gate ang bubuksan. Meron po doong maliit na gate. Ang tawag po doon sa maliit na gate na yon ay eye of the needle. Butas ng karayom ang patungkol doon. At ang mga tao, kapag dadaan doon, hindi pwedeng dalawa. Isahan lang. Yan, isahan lang, paisa-isa lang. At hindi lang yon mga kapatid. Bakit sinasabi ng Panginoon na yung kamelyo ay makakapasok doon kaysa mayayaman? Kasi alam po ninyo, ang mga kamelyo ng mga panahon ay ginagamit na pangalakal. Ang kanilang mga likuran ay nilalagyan ng mga kalakal, di ba? Ibinebenta. Parang sa atin nung panahon na hindi pa uso yung online. Ang online noon, yung mga baka na maraming pasan-pasan sa likod, yung karaban na tinatawag. Ganon din yung mga kamelyo. Ang kamelyo makakapasok lang sa lungsod kung tatanggalin yung kanyang mga karga-karga. At hindi lang tatanggalin, kundi yung mga kamelyo makakapasok lang yun kung luluhod at gagapang para makapasok sa loob. Mga kapatid, sinasabi dito sa ating pagninilay, ang mga mayayaman kasi ay may matataas na kalooban. Yung mga taong hindi nagpapasakop sa Diyos, ayaw sumunod sa gusto ng Panginoon. Sa ating pagbasa, sinasabi niya sa kanyang mga kausap, mas mabuti pa ang kamelyo makakapasok sapagkat lumuluhod. Ang simbolo po ng pagluhod ay pagpapakumbaba.
kumbaga ay antonym ng pagpapakataas, pride. So, sinasabi sa ating pagnilay, napakahirap lang naman. Pero hindi masama ang mayaman. Ang ibig ng Diyos ay maging mayaman tayo. Sabi ni Pablo, kaya tayo pinagyayaman ay upang may maipagkawang gawa. Kaya sabi ng Panginoon sa kanya, napakahirap nilang sumunod. Kaya ano ang sabi ng mga alagad? Guro, kami, iniwan namin ang aming mga ari-arian, ang aming mga mahal sa buhay. Iniwan namin para sumunod kami sa iyo. Ano ang sabi ni Jesus sa kanila? Verse 29, tandaan ninyo, ang sino mang nag-iwan ng kanyang tahanan, mga kapatid, mga magulang, mga anak, mga lupain, dahil sa akin at sa magandang balita, ay tatanggap sa buhay na ito ng 100 ulit pa ng mga iyon, mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupain. Ngunit may kalakip na pag-uusig, at sa panahong darating, magtatamo siya ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, ang naglilingkod sa Panginoong Hesus, hindi masisiro. Ang maglilingkod sa Panginoong Hesus, kahit may mga pag-uusig na darating, mayroong biyaya na mararanasan sa buhay na ito at sa buhay na darating. Kaya may katiyakang gantimpala ang mga naglilingkod sa Panginoong Hesus, at ang katiyakan nito na gantimpala ay yung sa darating, yung buhay na walang hanggan. Kaya ito yung ating dapat tatandaan. Ano ang pamagat ng ating pagninilay? Maging mabuti. Kanino tayo dapat maging mabuti? Or maging mabuti din naman tayo sa ating kapwa. Ano yung unang dapat nating tandaan sa pagiging mabuti din natin naman sa ating kapwa? Una, mabuti ang Diyos na nasa langit. Tatandaan po natin yan. God is good all the time. Ikalawa na dapat nating tandaan, maging mabuti din naman tayo sa ating kapwa. Dahil ang Diyos, ipinadarama sa iyo, dinaranas mo, pinararanas ng Diyos sa iyo ang kanyang kabutihan, ang kanyang kabaitan, ang kanyang ginagawa para sa iyo na pagmamahal at pagkukup, pagyakap ng Panginoon. Ang ibig din ng Diyos, ito ay i-extend natin. Iparanas din naman natin sa kanila sa pamamagitan natin na pinagpala ng Panginoon. At ikatlo na dapat nating tandaan sa ating pagninilay ito ay may tiyak na gantimpala ang pagsunod kay Jesus. May tiyak na gantimpala ang pagsunod natin kay Jesus. Magandang gabi sa inyo pong lahat, at kung kayo po'y napagpala ng video ito, ng pagninilay na ito, ng reflection na ito, huwag niyo naman kalimutan ng mag-like. Mag-iwan na rin ng comment sa comment section. At siyempre, mag-subscribe na din kayo. Kalimbangin yung bell at piliin yung all para anumang oras na ako po'y may bagong upload na video ay ma-notify kayo. At i-share na rin natin ang reflection na ito, ang ebanghelyong ito, ang video ito, sa alam nating pwedeng makatulong sa kanila, lalo pat sa mga nagbabahagi ng kanyang mga aral at salita. Magandang gabi, maraming salamat, and I love you with the love of the Lord. God bless sa ating lahat. Bye-bye and bye.